Yun, natapos tayo mga kabudingding. Natapos na yung pag-rewind natin. Yun. Okay. Alam nyo mga kabudingding nga pala, share ko lang sa inyo. Yung ginagamit ko na pandikit dito, yung dating ginamit ko, Epoxy Plus na Pioneer. Hindi ako na ano dun kasi nung ginamit ko yun, nangyari kumalas, sobrang lakas talaga nung ano ko ng itong mga speaker, kumalas siya. Yun yung ginagamit ng iba. Pero pag talagang sa pwersahan, yung kailangan mo talagang tipong gusto mo sunugin yung voice coil mo, sobrang lakas, yung gusto mo talagang malaman kung gaano siya kalakas, kumakalas talaga siya. Ngayon ito ang ginamit ko, natuklasan ko itong epoxy na to. Ito sureball ako talagang hindi kakalas. Susunugin na lang yung voice coil nyo, pero hindi yung kakalas. Yun nga, di ba yung ginamit ko nga nung nakaraan, talagang kumulubot na lang yung ano niya, babin itong aluminum, pero hindi nyo mapapakalas talaga yung voice coil niya, itong winding, yung magnetic wire, hindi talaga kakalas yan. Yun, share ko lang sa inyo. Yung may gustong malaman kung ano tong ginamit kong epoxy na to, yun, comment lang kayo dyan mga kabudingding. Sasabihin ko sa inyo kung anong klase yan. Yun lang sa may gusto. Yan, tapos na tayo. In-out voice coil yan. Ito yung isang wire niya nasa sa labas. Tapos yung isang wire niya nandito nasa loob. Ilalabas uli natin yan dito sa kabila. Pwedeng hindi na, pwede ring ilabas natin dito. Yan. Pwedeng nandun na lang din siya sa kabila. Okay lang yun. Yun lang. Bali dalawa siya Yung winding nasa likod tsaka nandito sa harap. Yan yung in-out voice coil na tinatawag nila. Para sa akin, okay lang naman. Parehas lang naman sila nung Hindi naman malaki yung pinagkaiba. Pero dahil nga nauso, ganun ang ginawa natin, in-out voice coil. Ayan na siya. Okay. Share lang.